Paano hahanapin? Napasarap, Hanapin ang napasarap. mastermind. Precisely. Siya. Kaya nga, sabi ko, hindi ko dinadivert. Dinadala ko kung saan dapat kasi siya yung Okay. mastermind. Base dun sa investigasyon natin. Ulitin ko lang po, I am one with the Filipinos in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako. Labanan po natin ang korupsyon. Ikulong po ang mga kurakot at mga magnanakaw. Kulong na ang mga buhaya, kasuhan at ikulong na ang mga buhaya at mga mastermind. Huwag pong ilihis yung issue dito. Tumbukin po yung dapat tumbukin. As a Filipino, I am urging the ICI, the Ombudsman, and the DPWH to seek the truth. Tumbukin lang po yung katotohanan. Maniwala kayo o sa hindi. Kapag nagkamali kayo dyan, mas gugulo po ang bayan. Magulo na po ngayon. Magagalit po ang tao niyan. Magulo talaga ito. Magulo talaga ito. Magulo talaga ito. Trillanes, may pasabog. Hala, totoo ba ito? Delikadong payag ni Trillanes. Malakas daw ang kanyang ebidensya. At ito na, tinuturing si Bongo ang mastermind. Wow, sana hindi totoo. Paano hahanapin? Napasarap, Hanapin ang napasarap. mastermind. Sige, Napasarap, Sen. Okay. napasarap ang kwento. Yan. Ako, nung iniimbestigahan ko itong issue na ito, si Diskaya, Yan. kailan siya nag-flourish yung kanyang negosyo, makikita mo nung 2017, yun yung peak nung pinakamararaming mga kontrata siya. Tapos, in my conversations also with Mayor Vico Soto, tapos ang sinabi ni Mayor Vico, dun sa kanyang research, kasi nung kalaban niya yan sa Pasig, si Bongo ang nasa likod ni Diskaya. Tapos, ito rin, nag-comment din si Ombudsman Rimulya na si Diskaya pinoproteksyonan si Bongo. Si Bongo ba ang mastermind? Grabe Trillanes, may pasabog. Totoo ba ito? May narinig ka na bang isang pahayag na sobrang lakas na parang hangin na bagyong paparating? Ganon din daw kapag si Trillanes na ang nagsalita. May bagyong pasabog na kasunod. Pero teka, bakit ngayon pangalan ni Bongo ang isinisigaw niya? At bakit parang may ebidensya raw? Hold up, huwag kang aalis. Kasi sa dulo ng kwentong ito, baka mapatanong ka rin. Grabe, si Bongo nga ba talaga ang mastermind? Dito naman sa DPWH, si Yusek Bernardo, ang ina-identify nila, siya yung pinakang kumbaga mastermind. timon, Siya yung timon doon sa timon, DPWH side. Sino yung nag-appoint sa kanya noong 2017? Si Bongo. Ito ay galing sa Manila, ni-refer nila Jinggoy kay Philip Salvador na barkada ni Bongo, ni-refer kay Bongo na in-appoint. So from that point on, siya na ang point man nung nila Bongo sa DPWH. Kaya pag nakita nyo nung nilabas siya sa Senate, sinabi niya na lahat except yung mga Pati pala si Mr. mga Epektibo mastermind niya. nasama dito. So yung press con po pala ni Senator Bongo na sinasabi niya, Senator Trillanes, sabi niya, huwag ako. Diba? Yung mastermind na hanapin mo, ang tinutukoy mo pala mismo, Precisely. Siya. Kaya nga, sabi ko, hindi ko dinadivert. Dinadala ko kung saan dapat kasi siya yung mastermind. Okay. Base dun sa investigasyon natin. Na nakakuha ng 7 billion pesos worth of projects yung tatay at kapatid ni Bongo because of the influence nilang dalawa ni Duterte. Walang pwedeng ibang dahilan kung paano nila nakuha yon. Dito nagsimula ang alingas-ngas. Nagsimula lang ito sa simpleng tanong. Pero ayon kay dating Senador Trillanes, hindi raw simpleng issue ang pinag-uusapan dito, kundi 7 bilyong pisong proyekto na umano'y napunta sa pamilya ni Bongo. Ang mas nakakagulat, sabi ni Trillanes, huwag niya kaming lokohin, wala namang makakakuha ng 7 bilyong pisong project kung wala kayong impluensya. Malupit no, pero teka, sabi ni Bongo, wala siyang kinalaman. Ito naman ang pahayag ni Bongo sa press con, mahinahon pero matindi. I have nothing to hide. Let the facts speak for themselves, sabi ni Go. Tinawag pa niyang political diversion ang mga akusasyon na hinahanap ang tunay na mastermind. Pero si Trillanes, hindi raw basta-basta mabubura ang mga dokumento. May mga kontrata raw, may COA reports at may mga pangalan. Kaya kung totoo ang lahat ng ito, sino nga ba talaga ang totoong mastermind? Ito ang misteryosong koneksyon ng CLTG Builders. Ito raw ang kumpanyang nakakuha ng bilyong proyekto. At guess what? CLTG daw ay acronym ng Christopher Lawrence Tesoro Go. Ang buong pangalan ni Bongo mismo. Coincidence lang ba? Pwede, pero sabi ni Trillanes, huwag naman tayong magbulag-bulagan. Hindi ito simpleng negosyo lang. Therefore, kung totoo man ang sinasabi ng dating senador, baka mas malalim pa to sa iniisip ng marami. Ang pasabog ni Trillanes, hindi lang daw ito tungkol sa mga proyekto. Sabi niya, may pattern of corruption
noong panahon ni FPRRD, mula sa flood control projects hanggang face shields, pati raw sa mga extrajudicial killings, may fun trail na tumuturo sa iisang direksyon. Pero bago pa lumalim ang investigasyon, ayaw na raw makipag-coop ng mga testigo. Bakit kaya? Takot ba sila o may nagdidikta? Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, ayon din kay Trillanes, ang kontraktor couple na sina Curly Discaya at Sara Discaya ay tila pinoprotektahan si Bongo. Totoo ba ito? Pero bakit daw bigla silang umatras? May hawak bang sikreto? O baka naman may bantang hindi natin alam? Trillanes insists may mali at kapag binuksan mo raw ang mga papeles, plunder ang lumalabas. Hindi lang maliit na anomalya, kundi plunder. Si Trillanes kilalang kritiko ng dating administrasyon. Si Bongo matagal nang malapit kay Duterte. Parehong may bigat, parehong may sinasabi. But the question remains, may tunay bang ebidensya o purong politika lang? Have mercy, O God. Sa dami ng sigawan sa politika, sa gulo ng mga paratang, minsan nakakalimutan natin may haring tunay na makatarungan. Hindi lamang siya nasa Senado, hindi lamang siya nasa Malacanang, siya ang ating Panginoon Jesus, nasa kahit saan. Sabi nga sa Salmo 33 verse 5, "The Lord loves righteousness and justice. The earth is full of His unfailing love." Grabe no, habang pinag-aaway kung sino ang tama o sino ang tiwali, ang ating Panginoon Diyos patuloy na nagmamahal, nagpapatawad at nagbibigay ng hustisya sa kanyang oras. Ang tao ay marupok, madaling madaya, madaling masilaw, pero ang ating Panginoon Jesus ay never nagkamali, never nadala ng galit, never nagkulang sa pag-ibig. Therefore kung sawang-sawa ka na sa kasinungalingan ng mundo, kung pagod ka na sa pangakong paulit-ulit na napapako, lumapit ka sa ating Panginoon Jesus. Hindi mo kailangang linisin ang sarili mo bago siya lapitan, kasi siya mismo ang maglilinis sa iyo. Ang hustisya ng tao ay madalas kulang, pero ang hustisya ng ating Panginoon Jesus ay buong buo. Kaya naman kaibigan, baka ito na ang iyong pagkakataon. Hindi aksidente na napapanood mo ito hanggang dulo. Habang ang mundo ay puno ng ingay at kaguluhan, ang ating Panginoon Jesus naman ay tahimik na kumakatok sa puso mo. Sabi niya sa Psalm 34 verse 18, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." Kaya kung nabibigatan ka na sa lahat, lumapit ka lang. Ibigay mo sa Kanya ang lahat ng sakit, galit at pagod. Siya lang ang tunay na hustisya. Siya lang ang tunay na kapayapaan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, maraming salamat po sa iyong katotohanan at pag-ibig. Alam po namin sa gitna ng kaguluhan sa aming bayan, ikaw lamang ang tunay na hukom na makatarungan. Linisin niyo po ang aming mga puso sa galit at pagkamuhi at palitan ito ng pag-ibig at kapayapaan na nagmumula lamang sa aming Panginoon Jesus. Tulungan niyo po kaming magtiwala sa iyong plano at sumunod sa iyong kalooban, hindi sa kagustuhan ng tao, kundi sa kabutihan po ninyo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patuloy niyo po kaming gabayan at patnubayan at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.